Isang mapagpalang gabi sa iyo, Sir John. Ako po si Teresa. Nais kong isalaysay ang karanasan ko noong dekada 90 habang nag-aaral sa isang sekundarya sa Laguna na malapit sa masukal na kakahuyan. Isang hapon, biglang nagkaroon ng pulong ang mga guro kaya nawalan kami ng klase mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Dahil sa inip, niyaya ako ng mga kaibigan kong sina Gina at Marta na maglakad-lakad pababa sa may sapa upang magpahangin. Sa paglalakad namin, nakalagpas kami sa hangganan ng paaralan at nakakita ng isang puno ng kamyas na hitik sa bunga sa tabi ng isang lumang kubo. Sa kagustuhang makatikim ng prutas, iyog-yog ni Gina ang puno at sinaluko naman ang mga nahulog na kamyas sa aking palda. Biglang may sumitang matandang babae mula sa bintana ng kubo. Siya si Lula Tasya. Agad kaming humingi ng paumanhin. Ngunit sa halip na magalit ay piniyagan niya kaming kumuha ng prutas. Eksakto namang naiihi si Marta. Kaya pinatuloy kami ng matanda sa loob upang magagamit ang palikuran. Habang naghihintay kami ni Gina sa papag, nakaramdam ako ng matinding bigat sa katawan at pagkabalisa. Mukha namang mabait si Lula Tasya, ngunit napakaliksi niya para sa isang 80 taong gulang. Nagtungo siya sa kusina upang ipaghanda kami ng inumin. Pagkalabas ni Marta mula sa palikuran, bumalik si Lula Tasya, bitbit ang 3 baso ng kulay tsokolating inumin. Dahil sa uhaw, mabilis na ininom ni Gina ang kanyang baso. Subalit kami ni Marta ay natigilan dahil may naamoy kaming masangsang at malansang bagay na nagmumula sa isang silid na natatakpan lamang ng kortena. Habang abala ang matanda sa kusina, naglakas loob akong silipin ang silid. Pagkahawi ko sa kortina, tumambad sa amin ang isang kakila-kilabot na tanawin. Mga bahagi ng katawan ng tao sa ibabaw ng dahon ng saging at isang bungo sa altar na may mga itim na kandila. Niluluto ng matanda ang mga karne sa isang malaking kawa para sa kanyang itim na ritual. Putlang-putla kaming umatras. Ngunit pag-ikot namin ay nakatayo na sa pinto si Lula Tasya. Nalilisik na ang kanyang mga mata na kulay pula at naglalaway na siya na parang aso. Alam kong aswang umambabarang siya at lalamunin niya kami. Sa matinding taranta, pinagtulungan naming buksan ang tali ng pinto at mabilis na kumaripas ng takbo pataas sa pilapilan pabalik sa eskwelahan. Nang makarating kami sa may balon ng paaralan, biglang nawala ng malay si Gina dahil sa lason o gayumang nainom niya sa kubo. Inantabay namin siyang pabalik sa mga kaklase namin na nagulat sa aming itsura. Nagpanggap kaming normal sa huling klase, ngunit gabi-gabi kaming binangungot sa aming nakita. Kinabukasan, habang nagtatapon kami ng basura, kinausap kami ng isang mangangahoy na si Mang Ambo. Sinabi niya na nakita niya kaming galing sa sapa at binalaan kami na huwag nang babalik doon dahil si Lula Tasya ay isang kilalang mambabarang na kumukuha ng mga estranghero upang gawing sahog sa kanyang ritual. Akala ko ay hindi ko na mararamdaman ang mga pangyayaring iyon. Noong huling taon ko sa sekundarya,
Muli kaming nakaranas ng kilabot na nagkayayaan kaming 5 magkakaklase na pumunta sa bahay ng aming kaibigan na si Tomas na malapit sa isang abandonadong sementeryo. Inabot kami ng gabi sa pamamasyal sa bukid. Dahil malilim na, kailangan naming maglakad ng kalahating oras patungo sa isang hanging bridge na kawayan upang makasakay ng tricycle pa uwi. Dapat ay ihahatid kami ng tiyuhi ni Tomas na si Mang Lito. Ngunit naabutan namin itong lasing na lasing sa pakikipag-inuman sa isang kubo. Dahil hindi na kaya ni Mang Lito, nagpresenta ang isa sa mga kainuman na si Tito Cardo na siya na lang ang maghahatid sa amin. Bago pa lamang si Cardo sa sityo at nagtatrabaho bilang tagahukay ng libingan. Habang naglalakad kami sa madilim na pilapilan, nakaramdam kami ng amoy ng basang lupa ng sementeryo at nabubulok na parang bulaklak mula sa likuran namin. Nang matanaw namin ang tulay, lumingon si Tomas at itinutok ang sulo sa mukha ni Tito Cardo upang magtanong. Doon ay nanigas kami sa sindak. Ang mukha ni Cardo ay nagbabago na nanlilisik ang mga mata sa dilim. Humahaba ang mga kuko na parang pangkaykay ng lupa. At tinutubuan ng makakapal na balahibo ang katawan. Isa siyang aswang. Nagkagulo kami at nagtakbuhan upang magtago sa mga puno ng saging. Inamoy ng halimaw ang hangin at nahanap niya si Tomas. Itinaas niya ito sa kwilyo upang lapain. Ngunit biglang may sumulpot na lalaki at itinarak ang isang matalim na sibat na kawayan sa dibdib ng halimaw. Siya pala si Mang Tino, ang isa pang tiyuhin ni Tomas na isang bantay baryo. Pinagtatagan niya ng itak si Cardo hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ginamit ni Mang Tino ang kanyang gasira upang ihatid kami patawid sa tulay hanggang sa makasakay kami ng jeep sa highway. Kinabukasan, nalaman namin kay Tomas na nagkagulo sa kanilang sityo dahil aswang nga si Cardo. At simula nang dumating ito ay marami nang nawawalang alagang hayop. Nang sumunod na gabi, nilusob ng mga kamag-anak ni Cardo ng mga aswang din ang bahay ni na Tomas upang maghiganti. Ngunit sinalubong sila ng mga taga-nayon na may hawak na sulo, buntot pagi at asin, kaya napilitan silang umatras sa dilim. Gayunpaman, nagbanta ang mga ito na uubusin ang lahi ni na Tomas. Dahil sa takot, kinabukasan ay nag-alsabalutan ang pamilya ni Tomas at lumipat sa malayong lalawigan. Hinding-hindi na namin sila muling nakita o nabalitaan pa kahit nung nagkaroon kami ng school reunion makalipas ang maraming taon.